May nahanap naman sila agad na magandang pwesto nila. Kaya agad na niyang inilabas lahat ng pagkain na in-order niya. Inaasikaso muna niyang dalaga. Ang dami mong binili, puna ng dalaga. Okay lang yan, iuwi mo yung iba pag hindi natin naubos para may pang-almusal ka kinabukasan. Pwede ko din baunin sa trabaho, ngiti nito. Hindi pwede na baunin, baka mapapanis na at magkasakit ka pa. Sa umaga pwede pa. Sabi niya sa dalaga. Hindi naman maarte ang tiyan ko sa kahit anong pagkain. Minsan nga kinakain ko pa rin kahit expired na. Lalo na pag tinapay, sayang kasi. Kaya ito toasted ko, ganun. Natatawa nitong sabi sa kanya. Hindi naman lasang panis. Patuloy pa na sabi ng dalaga. Hindi mo pwedeng gawin yun palagi. Mold and bacteria will easily grow and breed quickly. It's only consumed in a day or so. Like 4 to 5 days. But loaf of bread, it will consume at least 7 days. Pero depende pa rin sa mga bread na tinitinda sa bakery. You need to eat it when the 7 days over. Like what I've said before, you need to take care of yourself here. Mahaba niyang paliwanag sa dalaga. Ang dami mong alam? Opo, tatandaan ko po yun, tatay. Mahina nitong sabi. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin palagi. I just want you to be healthy all the time. Then, why you buy me a Coke float? This is not also a healthy drink. But thank you, I love this drink. Kinikilig pang dalagang hinawakan ng Coke float nito. Napangiti naman ang binata sa itsura ng dalaga. Ang cute niya talaga. Gusto niya itong panggigilan. Na, I have water here. Sabay taas niya sa tubig na nakalagay sa bottle. You have to drink water later when you are done eating and drinking your Coke. Ngiti niya sa dalaga. Just eat. Sabi pa niya at ipinagpatuloy na nilang kumain. Sa katahimikan nilang yun na namamayani sa kanilang dalawa, hindi sanay ang dalaga. Kaya ito na sigurong magandang paraan para mabuksan ang paksa na naudlot kanina dahil hindi siya sinagot ni Rafael sa mga sinabi niya. Rafi, itigil na natin to. Mahina lang ang pagkakasabi niya na sakto lang sa pandinig nila. Nabiti naman sa ere ang pagkagatsana ng binata sa burger na hawak nito. At biglang napatingin sa dalaga. What do you mean? Na itigil na natin ito. Hindi niya maiproseso sa isip niyang sinabi ng dalaga. Yung ganito, na lagi mo akong sinusundo at hinahatid. Yung kasama ka lagi sa lunch at dinner. Yung sinasamahan mo ko dito. This is too much on me. I think you don't deserve to waste your time on me. I am nothing compared sa mga babaeng nakakasalamuha mo. Mahirap lang ako, hindi kita kayang abutin. Hindi alam ng dalaga kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para masabi ang lahat ng yun sa binata, na ngayon ay tuliruna at napatulala na lang sa kanya. Don't say that. Nagsasawa ka na ba sa akin? Kaya mo nasasabi ang mga yan sa akin? Naiinis ka na ba sa akin dahil sa pinagbabawalan kita sa mga gusto mong inumin? Nagsasawa ka na ba sa presensya ko? Masyado na ba akong nakikialam sa lahat ng gusto mong ginagawa? Please, tell me. Ayaw mo na ba akong makasama? Ramdam niya ang lungkot sa boses ng binata habang sinasabi ang mga yon. Ang mga titig nito sa kanya na ayaw niyang salubungin, kaya yumuko na lang siya. Ang hirap ng ganito. Sino ba ang ayaw makasamang lalaki na to? Bukod sa ang gwapo na niya, sobrang sweet at maalaga pa siyang lalaki. Ang dami kong natutunan sa kanya. Super maalalahanin niyang lalaki. Super maasikaso sa akin. Sinong aayaw sa binata na to? Wala. Kasi lahat na ng katangian sa kanya na. Kung alam lang niya na lihim ko siyang minamahal. Kung alam lang niyang gustong gusto ko siyang makasama araw-araw. Kung alam lang niyang masaya ako pag kasama siya. Kaya lang hindi kami magka-level. Hindi ako nararapat sa binata at lalong hindi kami bagay. Ang sakit lang isipin na hanggang dito na lang siguro kami. Kahit masakit, kailangan tanggapin. She deeply sighed bago siya tumingin sa binata. It's not like that. Ayoko lang na masanay ako. Ayoko lang na mahusgahan ako ng pamilya mo, ng mga nakakakilala sa'yo, mga kaibigan mo. Naranasan ko na kasi yun sa dating ex ko. And I don't want that to happen again. Iniiwasan kong mga mayayaman kasi feeling ko wala akong karapatan makisalamuha sa mga mayayaman. Feeling ng dalaga maiiyak na siya.
Hindi na nila natuloy ang kinakain nila dahil sa usapan nilang ito. Parang pareho silang nawalan ng appetite. Mas iniisip mo pa yan kesa sa akin? You can please everyone. No matter how kind you are, no matter how good and how nice you treat people. May masasabi at masasabi pa rin sila sa'yo or sa akin. All we have to think is to be ourselves. At hindi ako katulad nila. If ever they criticize you, they insulting you or whatever. Andito lang ako para protektahan ka. I will choose you over them. Please, always remember that. Malumanay na sabi ng binata. Kung ano man ang ginawa ng ex-boyfriend mo sa'yo, always remember that we're not the same. I am not like him. We're not in the same shoes. Kung hinayaan man niyang gawin ng pamilya niyang mga bagay na ikinasasakit ng damdamin mo, hindi ako ganon. Kahit pamilya ko pa o kahit parents ko pa, hindi kita hahayaan na kutsain ka nila o ang saktan ka nila. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ng mga kamay nito at pinakatitigan niya ito sa mga mata. Isa ka sa dahilan kung bakit ako masaya ngayon, kung bakit ako nakakalabas na ng ganito kasigla. Dati office at condo lang ako. Minsan sa office na rin ako natutulog dahil hindi ko na kayang mag-drive dahil sa pagod at antok ko. Simula nang makita kita sa mall na pinagtatrabahuhan mo, nakuha mo na agad ang atensyon ko nang walang kahirap-hirap. Ikaw ang dahilan ng pagngiti ko araw-araw. Ikaw ang nagpapasigla sa matamlay kong buhay. At lalong ikaw ang dahilan para ipagpatuloy ko pang mabuhay sa mundong ito. Ikaw lang, Bella. And thanks sa mga pinsan ko, pinilit nila akong mag-shopping. Kung hindi sa kanila, hindi kita makikilala. At baka hanggang ngayon, nagmumukmuk pa rin ako sa office at condo ko. Madamdami na pahayag ng binata sa dalaga. Rafi, yun lang ang nasabi ng dalaga dahil speechless siya sa mga ipinagtapat nito sa kanya. Naguhurumentado na rin ang puso niya dahil sa lakas ng tibok nito. Nagwawala na sa loob ng katawan niya. Kung iniisip mong nagsisinungaling ako dahil hindi ko sinabi ang estado ng buhay ko, hindi kasi ako show-off na tao. I like you. Do you think na pag sinabi ko sa'yo na mayaman ako na puro pagmamayabang ang mga sinasabi ko, magustuhan mo kaya ako? Papansinin mo kaya ako or paglalaanan ng mga oras? Hindi, diba? Kaya please, huwag mong sabihin na nagsasayang lang ako ng oras. Dahil hindi sayang ang oras ko sa'yo. Worth it pa nga eh. Kung ayaw ko naman sa'yo, hindi na kita pinag-aaksayahan ng panahon, hindi ba? Hindi niya mapigilan ang halikan ng likod ng palad ng dalaga. Nagbaba ang dalaga ng tingin sa kanya. Wari ay nahiya ito sa paghalik niya sa kamay nito. Natatakot lang ako sa anumang mangyayari pag nalaman ito ng mga parents mo. I'm pretty sure na hindi nila ako magugustuhan dahil I'm just a sales lady. Sabi nitong nakayuko pa rin. Namamasa na rin ang mga mata nito dahil sa overwhelming na nararamdaman. Kilig, saya, lungkot at pagdadalawang isip. Bakit mo sila iisipin? Dapat ako lang ang iisipin mo. Dahil ako lang naman ang nakakasama mo, hindi sila. Stop thinking the things that will not yet happen. Focus in the present, Bella. Huwag mong estresan ang sarili mo. Sabi ng binata na marahan pang itinaas ang mukha ng dalaga para magpantay ang mukha nila. Bahagya pang nagulat ang binata sa nakikitang pamamasa ng mga mata ng dalaga. Can I hug you? Masuyo niyang tanong sa dalaga. Wala sa sariling napatango na lang ang dalaga. Guminhawang pakiramdam ni Bella nang marahan ay may pag-iingat na niyakap siya ng binata. Lahat ng pag-aalinlangan niya para sa binata ay nawala. Ang lahat ng what ifs at buts niyang nasa isip, biglang nawala din dahil lang sa pagkakayakap nilang dalawa. I don't care. Kung sales lady ka man, ang mahalaga lang naman sa akin ay ikaw. Hindi basehan ng anumang estado ng buhay natin para hindi tayo maging compatible sa isa't isa. Bulong ng binata habang magkayakap sila. Sana maramdaman mong pinahahalagahan kita, na gusto kita, na mahalaga ka sa akin. Kaya ako ginagawa ang lahat ng ito. Huwag mo sana akong ipagtabuyan because I'm truly, madly, deeply in love with you. Hindi ko na kayang pigilan pang nararamdaman ko sa'yo. Humigpit pa lalong pagkakayakap niya sa dalaga matapos siyang umamin sa nararamdaman niya dito. Malakas na rin ang tibok ng puso niya dahil sa nerbiyos. Nanigas naman sa gulat si Bella dahil sa pag-amin ng binata. In love siya sa akin? For real? Wow,
Nagwawala na ang laman loob ko. Ang puso kong parang sasabog na sa lakas ng tibok nito. Ang katawan kong nanginig dahil sa kilig at saya. Halo-halo na. Gosh, I need ice water. Tili ng isip niya. I believe that efforts are better than words. I love you, Bella. Kahit kinakabahan man ay hindi na niya talaga mapigilang sabihin na mahal niya ito. Whatever her decisions, I respect her. Patutunayan ko na lang na mahal ko talaga ito. Pero ganun na lang ang pagkagulat niya nang marinig niya itong nag-I love you to sa kanya. Nagulat si Bella sa pag-I love you to niya kay Rafi. Naramdaman niyang nagulat din ang binata. Napakagatlabi siya. Ano pa nga bang magagawa ko? My heart trusts him. She feels every words he said to her. His sincerity. Naramdaman ng dalaga lahat yon. Dahil sa overwhelming feeling na sagot niya ito nang wala sa oras. Kumala sa pagkakayakap ang binata at hinawakan ng magkabila niyang pisngi. I wish to hear it again. Do you mean it? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Baka nagkamali lang siya ng pandinig niya. Tumangulang ang dalaga. Say it. Say it again, please. Nanginginig na ang mga mata niya sa saya. Shit, kinikilig ako. Para akong teenager sa inaasta ko ngayon. I love you. Madamdamin na tugon ni Bella sa binata. Kahit nahihiyak, kinapala na din niya ang mukha niya sa pag-amin dito. Kinabig ulit ni Rafael ang dalaga para yakapin. Hinalik-halikan din niya ang buhok ng dalaga. Ang saya-saya ng pakiramdam. Sarap yakapin ng dalaga. Iniharap niya ulit ang dalaga. Masuyo niya itong tinitigan at marahan na hinahaplos ang mukha ng dalaga. I know this is too much to ask. Napapikit pa siya kung sasabihin or hindi. Kalaunay sinabi na din niya. Andito na ito, palalagpasin pa ba niya? Sa isip-isip niya. Can I kiss you? Hindi pa nakakasagot ang dalaga nang marahan ng inilapat ng binata ang labi niya sa labi ng dalaga. Napapikit na lang si Bella at ninamnam ang bawat hagod ng labi ng binata sa labi niya. It's so sweet, so tender, so soft, so tasty. Parang sa Candy Crush Saga lang to sa isip-isip niya. Wala sa sarili na napangiti siya kahit magkalapat pa rin ang labi nila ni Rafi. Nakakaliyong paraan ng pagkakahalik nito sa kanya. Bawat hagod ng labi nito sa labi niya ay may pag-iingat siyang hinahalikan. It's like I'm the fragilest thing on earth na kailangang pakaingatan. Napayakap na rin siya sa batok ng binata. Kalaunay tumutugod na siya sa halik nito. Well, it's not my first na mahalikan. But Rafi, kisses is my favorite. So unique and I love it. I love the way he kissed me. Nakakakilig, nakakanginig, nakakalambot ng tuhod at napakasarap ang paraan niya ng paghalik sa akin. Nang matapos ang makapugtong halikan, nahiya siya bigla kaya itinago niyang mukha sa may dibdib ng binata. Niyakap naman siya nito at paulit-ulit nitong binibigkas ang katagang mahal kita sa kanya. Iniangat niyang mukha ng dalaga at may pagmamahal na itong tinitigan. I love you so much, my love. This is the happiest day of my life. You are my happiness. I'll prove to you that my intention and love for you is real. I will court you every day. Pagkasabi nun, hinalikan niya ulit sa labi, sa noo, ilong, sa pisngi, mata at buong mukha niya. Napapangiti siya sa ginagawa ng binata sa kanya. Sobrang kinikilig siya. Ang sweet kasi nito. Naisip niya na ang sarap na kawin ng binata at itago na lang niya sa kwarto niya. Lumawak palalo ang pagkakangiti niya sa naisip. Tinapos na nilang kainin yung natirang pagkain. Magana ulit silang kumain at masaya. Nagbibiruan pa sila. Pagkatapos silang kumain, nagpahinga kaunti. At saka siya hinatid sa apartment niya. Nakailang halik muna ito bago siya pinakawalan.